May mga negosyo pala na kahit hindi ka magaling, ay mataas ang chance na hindi ka malulugi. Di ba parang laging kinakatakutan ng lahat ang magsimula ng business dahil baka sa huli ay maubos lang ang ipon, lugi pa at pagod. Pero what if, may mga business pala na mas mataas talaga ang chance na kumita ka? Hindi ito magic, hindi rin ito get rich quick. Pero ang 7 negosyong mababanggit natin dito ay mababa ang risk na malugi ka. Kung ready ka nang hanapin ang negosyo na swak sa'yo, like mo na to at subscribe para mas marami ka pang matutunan. Simulan na natin. Unahin natin yung classic, pero never out of style. Mini grocery o mini convenience store. Bakit ito low risk? Essentials lagi ang laman ng mga yan. Kung maganda ang pwesto mo, malapit sa subdivision, tricycle terminal, o kanto na laging matao, laging may bibili ng bigas, instant noodles, canned goods, load, sabon, at iba pang essentials. Hindi mo kailangan magtayo agad ng malaki. Pwede kang magsimula sa sari-sari style lang muna, tapos palakihin habang tumatagal. Ang dami mo ring pwedeng idagdag para dagdag kita gaya ng bills payment. GCash cash in, cash out, e-loading, instant snacks, kahit pa ice candy kapag summer. Ang estimated puhunan dito ay nasa 50,000 to 200,000 depende sa laki at location, pero kung sari-sari setup pa lang, pwedeng magsimula sa mas mababa pa. Next, para sa mga mahilig sa pagkain. Combo food cart. Hindi lang to yung typical na fishbowl o kwek-kwek sa gilid. Usong-uso na ngayon ang hybrid or combo food carts. Isipin mo, may milk tea na, may siomai pa. Or takoyaki plus fries. Combo na, kaya doble ang income. Mas mabilis ang benta, kasi dalawang cravings agad ang tinatamaan mo. Marami din ngayon ang mga nag-viral na creative food combo. Kung trip mo naman mag-DIY, pwede kang magpagawa ng unique cart sa local carpenter. Mas mura ito kesa sa mag-franchise ka, tapos mag-experiment ka lang sa menu. Ang estimated puhunan dito ay 40,000 to 100,000 pesos. Mayroon ka na niya na food cart na simple, tapos basic equipment at initial stocks. Number 3, laundry shop. Alam mo, sa dami ng busy na tao ngayon, lalo na mga young professionals at families, nawawala na sa uso ang maglaba sa bahay. Sobrang taas ng demand nito, especially sa mga lugar na puro renters, condo, o boarding house. Pero kahit nga sa mga probinsya ay pumapatok at pinipilahan na rin ito. Tuloy-tuloy ang kita dahil balik ng balik ang customers mo dito. Kahit di ka full service, okay na basta maayos ang machines at malinis ang shop. Ang estimated puhunan dito ay nasa 200,000 hanggang 450,000 pesos kasama na ang basic washers, dryers, renta, at renovation. Hindi kailangan agad ng malaking branch. Start ka lang sa 2 washers, 2 dryers, at simpleng setup. Number 4, water refilling station. Isa pa sa never fail, forever in demand na business. Hindi lahat ng lugar ay may malinis na tubig, kaya laging may bibili ng filtered water lalo na sa city, apartments, at mga subdivision. Ideal ito kung strategic ang pwesto mo, may mga offices o schools na malapit, ang estimated puhunan dito ay 100,000 hanggang 300,000 depende sa filtration system. Initial stocks, at renovation. Kahit second-hand na tricycle pang deliver ay pwede nang pangsimula sa business mo. May napupusuan ka na ba sa mga nabanggit na negosyo? Kung wala pa, huwag kang mag-alala dahil may 3 negosyo pa. Kung nagugustuhan mo ang video na ito, bigyan mo naman ito ng like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Salamat, tuloy tayo. Number 5, ang digital business na pwede mong simulan kahit sa bahay. Digital products. Hindi mo na kailangan ng physical store, employees, o malaking puhunan. Basta marunong kang gumawa ng e-books, printables, study guides, planners, or even Canva templates, pwede ka nang kumita online. Isang gawa, paulit-ulit ang benta. Kahit magbenta ka ng ready-made sticker, printable flashcards, budgeting template, basta may demand, may kita. Ang estimated puhunan dito ay mula sa wala hanggang 15,000 pesos kasama na ang pang-software, design tool subscription, pang-ads, o internet lang talaga. Kung gusto mo ng step-by-step guide kung paano magsimula sa digital products, may free ebook ako na pwede mong i-download sa description, Rocket Kaizen. Doon ko nilagay yung mga strategy na pwede mong gayahin, pati mga tools na ginagamit ko rin. Kung tinatamad kang gumawa from scratch, pwedeng bumili ng PLR, private label rights, na digital products, tapos i-edit mo na lang at ibenta as your own. Mag-collab ka rin sa content creators or mag-offer ng freebie para dumami ang downloads and followers. Ang dami na nating napag-usapan. Quick recap muna bago tayo dumiretso sa next. Number 1. Mini grocery, mini convenience store. Number 2. Combo food cart. Number 3. Laundry shop. Number 4. Water refilling station. Number 5. Digital products. O diba, 5 negosyo na agad yan na mababa ang risk. Pero hindi pa yan ang dulo, meron pa tayong sure hit na extra na pwede mong simulan agad. Number 6, e-loading at GCash cash in, cash out hub. Lahat ay nagpapaload, cellphone, internet,
gaming, bills payment, o GCash cash in, cash out. Laging may customer yan, walang pinipiling lugar. Pwede itong standalone o idagdag sa existing store mo. Ang bilis ng balik ng puhunan dahil kada transaksyon, may patong kaagad. Ang estimated puhunan dito ay mula 5,000. Actually, pwede ka nga magsimula kahit 1,000 lang basta marunong magpaikot ng puhunan. Hindi kailangan ng malaking espasyo. Isang mesa, signboard, at malakas na signal, okay na. Number 7. Kung gusto mo talaga ng super low risk at halos walang puhunan, bakit hindi mo gawing negosyo ang sarili mong skill? Hindi lang products ang mabenta ngayon. Ang serbisyo, kahit online or face-to-face, laging may market. Pwedeng-pwede ka mag-offer ng kahit na anong kaya mong gawin. Online tutoring or academic coaching, graphic design, social media management, video editing, basic repair services, haircut, makeup, manicure, or home massage, baking, catering, custom cakes, at marami pang iba. Kung magaling ka sa isang bagay, kahit drawing lang, writing, may customer ka, promise. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, minsan internet lang at lakas ng loob. Ang estimated puhunan ay wala o hanggang 20,000 depende sa tools na gamit mo. Kung gusto mo ng extra guide sa paggawa ng sarili mong racket, check mo yung free Racket Kaizen ebook sa description, may mga sample side hustle ideas at step-by-step tips din dun. And syempre, huwag kalimutang mag-post ng feedback or finished product, instant portfolio na yan online. O ayan, complete na ang listahan ng mga negosyo na mababa ang risk at abot kaya ang puhunan. Sana may napili kang swak sa'yo, or at least nabigyan kita ng bagong idea na pwedeng-pwede mo nang simulan. Kung may tanong ka, mag-comment ka lang. Like, share, at subscribe for more Kuripot Modes. Kita-kits sa next video.